Ito kasi yung nangyari ngayon mga kababayan. Di ba may lumabas din po na balita na itong kampo or itong asawa mismo at ng kanyang abogado, asawa ni VP Sara Duterte na si Mans Carpio mga kababayan ay napahiya po sa RTC. Oh? Dahil hindi po pinayagan mga kababayan ang kanilang hiling. Di ba ang kanilang hiling ay binasura po ng RTC mga ka-GP Natics. Oh, sabi rito, ang petisyon ni Mans Carpio, mga kababayan, napigilan ang pagsabpina ng Justice Committee, Moot and Academic ang petition for injunction. Alas 9 ng umaga, puno ang ikalawang palapag ng Hall of Justice. Sa kaliwang hanay, nakaupo ang grupo ng mga abogado ni Atty. Manya sa Carpio. Sa kanan, tahimik ang mga kinatawan ng kamera sa labas. Naghihintay ang media, hawak ang cellphone at notepad. Tumayo ang clerk of court. All rise, this court is now in session. The Honorable Judge Amelia Reyes presiding. Pag-upo ng lahat, diretso agad si Judge sa desisyon. Walang paligoy-ligoy sa usapin ng petition for injunction filed by Atty. Manasseh Carpio against the House of Representatives. Mga kababayan, nagpatuloy ang hukom. Nakapag-issue na ang Respondent Congress ng Subpoena Duces Tecum noong February 4, 2026. Ito nga yun, mga kababayan. Natatawa ako dito eh. Alam naman natin mga ka-GP Natics na nagsubpoena na sila. Nailabas na yung mga dokumento. Tapos ngayon, mga kababayan, iisipin nyo na sasabihin ng korte sa inyo ay pagbibigyan kayo. It's too late, 'di ba? It's too late. So, alam mo na kaagad mga kababayan kung ano yung sagot ng dito ng Quezon City RTC, Moot and Academic mga kababayan. 'Di ba? Oh, sabi rito, nakapag-issue na ang Respondent Congress ng Subpoena Duces Tecum noong February 14, 2026, which is natuloy na nga yung pagdinig. At naipabot na ito bago ba naisampa ang petisyon noong Marso 3, 2026. Wala nang dapat pigilan, mga kababayan. Again, ang root word dito is Moot and Academic. Nakapag-subpoena na mga kababayan. Nadala na doon yung mga, di ba? Nadala na yung mga dokumento doon. So, paano mo ba ito pipigilan mga ka-GP Natics? Kahit ako po ang dito, kahit ako po ang tagahatol, mga kababayan, sasabihin ko lang, hoy, paano pa natin pipigilan yan nalabas na. Wala na, sumambulat na sa taong bayan ng mga tinatago nyong yaman. Gusto nyo pang pigilan? Di ba mga ka-GP Natics? Kaya ngayon, ang kanilang paraan, ay siraan na lang mga kababayan ang kamera. Di ba? Balik tayo sa old style. Ganun ang nila back to the old style. Siraan ang kamera, nabayaran, tumanggap ng pera, kapalit ng boto laban kay VP Sara Duterte. Yan nga yung binalita natin sa inyo kanina. Etong si Congressman Sandro Marcos, mga kababayan, hindi naman nababahala Diba? Sabi rito, the act sought to be enjoined has already been consummated. Diba? Mga kababayan, consummated na Ano pang pipigilan natin? Wala ka nang dapat pigilan doon mga kababayan. Kumbaga, it's too late. It's too late. Wala ka nang may tatago pa na bulat-lat na mga tinatago nyong lihim. Kaya ibinaba na lang daw ni Judge Reyes ang martilyo mga kababayan. Petition is hereby denied for being moot and academic. Tama na naman tayo mga ka-GP Natics. Sabi ko nung nakaraan, walang hiya. Nag-file pa kayo ng petition to stop, mga kababayan, yung mga subpoena na ginawa ng Committee on Justice. Wala na magiging silbi yan. It's too late na. Nabulat-lat na, mga kababayan. Sabi ko nga pwede ba yun ibalik na selyuhan ulit? Pwede ba yun ibalik, mga kababayan, like never happened? Hindi pwede. Kaya ang korte, sasabihin na lang yan, Moot and Academic. Wala na
'Di ba? Mamona Nases. Alangan naman mga kababayan, sabihin nila, walang naisipin nyo na lang, walang nangyari. Pero, ang totoo niyan, ginagawa ko lang din biro, mga ka-GPnatics. Pero, ang alam natin, mga kababayan, na ang ginawa po nila Man Scarpio, talagang ano lang to 'Di ba? Si Sir Antonio Andayan, natatanda niya yung tawag dun Yung ginawa nila, mga ka-GPnatics, ay naghahagilap lang talaga ng tawag dito, para silang ano yun parang nag-e-explore lang sila, 'di ba? Kung merong kakagat, mga ka-GPnatics. Kasi ang unang magdidesisyon naman talaga niyan ang Supreme Court. Mga kababayan, silang may jurisdiction diyan, sila ang magsasabi kung papatigil ba yung ginagawa ng House of Representative ng Committee on Justice sa pagdinig, mga kababayan. Kanilang ano yan mandato yan ng House of Representative, lalong-lalo ng Committee on Justice, mga kababayan. Dahil meron silang sole power to subpoena. 'Di ba, lalong-lalo na ang pinag-uusapan dito, mga ka-GPnatics, ay impeachment. So susundin talaga yung rules ng Committee on Justice, which is aligned, mga kababayan, doon sa sinasabi po na guidelines ng Supreme Court. So, kahit anong sabihin dito ni Manasseh Scarpio, wala. 'Di ba? Nangaabala lang sila, mga kababayan. Pero again, nakalimutan ko lang yung terminology na ginamit din ni Sir Enzo Recto, mga kababayan, na ginagawa po nitong sila Man Scarpio, na sila po ay nagpapile ng petisyon kung saan sa ang korte, no? Yan ay bawal daw, mga ka-GPnatics. Si Sir Antonio Andayay nakakaano niyan nakakatanda kung ano tawag doon. 'Di ba? So ngayon, nag-aalala na sila, mga ka-GPnatics. Kaya balik sila doon sa old OG, 'di ba? Original na ginagawa nila, na hindi natin na masira yung hindi natin kaya yung RTC. So, balik tayo sa dati. Siraan natin yung mga members ng House of Representative. Manas na lang siya ngayon, 'di ba? Forum shopping. Tama. Sir Antonio, kita mo. Maasahan ko talaga si Sir Antonio Andaya. Pag sinabi ko yung pangalan, alam kaagad niya yung sinasabi ko yung ginagawa nila dyan, mga ka-GPnatics, nag-forum shopping lang yung mga yan. No? Which is, hindi nga in-indicate dyan 'Di ba? Pero kung batas ang pag-uusapan natin, mga kababayan, hindi po yan talaga pagbibigyan. Na nagpo-forum shopping sila. Pumunta na nga sila sa pinakamataas Nandun na sila sa Supreme Court. And yet, yung Supreme Court, mga kababayan, hindi po nagbigay ng command, ng utos, 'di ba? Na patigilin po ng Committee on Justice yung kanilang ginagawa na proceeding sa impeachment ni VP Sara Duterte. Tapos, mga kababayan, hihiling ka, pupunta ka doon sa mas mababa, Quezon City RTC lang. 'Di ba? Kung ang Supreme Court, mga kababayan, hindi po naglabas ng kanilang utos, bakit ang Quezon City RTC ay naglabas? Bakit GP? Eto, naglabas sila. Sabi nila moot and academic. Yun nga mga kababayan, moot and academic. Ibig sabihin po nun, mga kababayan, automatic na. 'Di ba? Hindi na kailangan pag-isipan kasi na-consummated na nila 'Di ba? Nailabas na yung mga dokumento, ano pang pipigilan natin? Kumbaga, yung ginawa ng Quezon City RTC, maipakita lang yung formality na kahit papano may ginawa silang aksyon, mga kababayan, para matuldukan na yung hiling ng mga siraulong taon nito. 'Di ba? Para wala na silang asahan. Para kumbaga, mga ka-GPnatics, matahimik na yung mga ito. Nasasabihin nila, ayan eto na yung resulta ng inyong petisyon. Moot and academic. Di, tapos na. Ganun lang yun. Sabi ni Ma'am Ine, GP, let us just hope and pray na maging maayos at matagumpay ang impeachment and conviction ni Sara. Are you pertaining sa Senado?
Well, mga kababayan, ako naman wala naman akong aasahan na sobrang yung expectation ko sa Senado hindi ganun kataas, no? Para sa akin, lagi kong sasabihin mga ka-GP Natics, ay malantad lang talaga si VP Sara Duterte, no? Kung tayo po lulukuhin ng mga senador, mga kababayan, nasa kanila 'yan, 'di ba? Nasa desisyon nila 'yan. It's up to them on how they resolve the issue of the impeachment of the Vice President. But then again, mga kababayan, yung mga tatakbo next election, mga kababayan, they owe it to the people. Talagang ang mangyayari talaga sa kanila, nako, masisira po ang karera nila. Tandaan nila 'yan. Hindi na po sila papasok pagdating po sa susunod na eleksyon, mga kababayan. Yung kanilang mga karera, mga gusto pa nilang tumakbo at mga gusto pa magnakaw, hindi na yan makakapagnakaw pa. Night, Lonely TV. Yun lang. Hindi ako, mga ka-GP Natics, kasi alam naman natin kaya nilang baliktarin. Kita nyo nga yung mga kasamahan nila mismo. Bakit kanyo? Ulitin ko yung mga kasamahan nila, pagdating po dyan sa Senado, marami na dapat dyan na ngayon ay nakasuhan. Diba? Nakasuhan tungkol sa flood control anomalies. Pero yung mga kasamahan nila mismo ang pumipigil. So what do you expect? What do you expect? Even the member of the majority, mga kababayan, ayaw po pumirma doon sa Blue Ribbon Report. Diba? Ang pumirma lang doon, Tito Soto, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, Bam, Kiko Pangilinan. Yung iba, wala. So anong ina-expect natin dyan? Wala rin tayong aasahan. Ang pinaka-aasahan natin dyan, mga kababayan, on how the panel of prosecutors represent, mga kababayan, yung kanila pong mga ebidensya against VP Sara Duterte. Kasi alam naman natin kung gaano kabobo yung mga senador Alam naman natin, mga ka-GP Natics, na yung mga senador dyan, hindi nila papapurma, kumbaga, ang tanging paraan dyan, dapat, mga kababayan, maging outstanding, di ba? Yung gagawin po na pagpresenta ng panel of prosecutors against VP Sara Duterte. In that way, mga kababayan, na kailangan kumbaga, ang tawag doon, malampasan nila, di ba? Kumbaga, matabunan nila yung mga senador sa kanilang ipapakitang mga ebidensya. In that way, mga ka-GP Natics, sigurado naman ako na kapag sila po ay natalo, di ba, sa diskusyon, mga kababayan, magiging malaking factor yun. Magiging malaking factor yun para sila po ay magdesisyon laban kay VP Sara Duterte at hindi nila pwedeng iligtas ito. No? Mabagal talaga ang proseso sa ating bansa. Tak check. Pero dahil sa due process, I'm praying na managot ang may kasalanan, sabi ni Ma'am Gina. Abay, i-abolish ng Senado, wala naman silang silbi sa sambayan ng Pilipino. Well, sa ating sa atin, gusto natin i-abolish na ang Senado. Pero mga kababayan, it's not that simple. It's not easy to say that. I mean, it's easy to say that. It's easy to say that na pwede nating ipasara ang Senado, pero in a long run, mga kababayan, in a process, in a democratic country, alam naman natin na halos lahat po ng nandyan, sila mismo magkakampi. Mahihirapan tayo na gawin yan. Hindi sila basta-basta papayag na ma-abolish ang Senado at dadaan yan sa napakamahabang proseso. Diba? Sabi nila, wala silang pera. Anong kinakatakot ni Carpio kung totoong sinasabi ni Carpio? Waiver para mabulatlat records nila tapos pero alam naman natin ang totoo. Yan, mga kababayan. Kasi sa ngayon, hindi pa natin talaga ma-certain, di ba? Hindi pa talaga natin makumpirma yung mga alegasyon kasi ang puro confirmatory lang yung ginagawa. Pero sa cross-examination,
doon lalabas ang lahat, syempre, pagdating ng panahon. Okay? So, speaking of Senado, mga kababayan, pag-usapan na rin natin itong si Senator Bato, mga ka-GPnatics. Naku po, mga kababayan, eto po si